So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Mapanlinlang na tanong ng China, sinupalpal ng Department of Defense ng Pilipinas, kung saan sa tagpong ito ay pinalakpakan ng maraming leaders mula sa buong mundo ang Department of Defense ng Pilipinas na si Gibo Chidoro. Dahil sa napakahusay nitong pagsagot sa mapanlinlang na katanungan ng dalawang senior colonel mula sa Komunistang Partido ng mga Chino, kung saan ang unang opisyal ay nagtanong kung hindi ba umano nababahala ang Department of Defense ng Pilipinas na muling umusbong ang isang proxy war dahil sa pagpapadala ng US na mga sandata sa Pilipinas na inihahalin tulad ng Chinese official sa Ukraine at Russia. Habang ang isang opisyal naman ay nagsabing bakit hindi gayahin ng Pilipinas ang Vietnam at Malaysia na mas pinipili umanong daanin sa pag-uusap kaysa sa komprontasyon ng mga problema. Mga katanungan na sa isang banda ay tila seryoso sila na daanin na lang sa pag-uusap ang mga problema. Subalit sa isang banda naman ay tila nagsisilbi itong pananakot o banta laban sa Pilipinas. Kaya naman diretsahan itong sinagot ni Chidoro at sarkastikong nagpasalamat at sinabing salamat sa mga propaganda na nakabalat kayo bilang tanong. Isang maiksing pahayag na sa totoo lang ay tila sapat na bilang natatanging kasagutan para sa tanong ng China dahil tunay ngang mapanlinlang at walang katotohanan ang sinabi ng dalawang opisyal na ito mula sa kanila. Kaya naman nagpalakpakan ng mga leader o kinatawan ng mga bansa sa buong mundo sa maiksing pahayag pa lamang na ito ni Gibo Chidoro at mas naging makabuluhan ang tugon ni Gibo Chidoro nang ipinabatid nito sa China na ang ASEAN ay mga soberanong bansa kung saan ang bawat isa ay may sariling teritorial na integridad at kasarinlan. Isang malinaw na pahayag na naglalarawan na ang desisyon ng bawat isa ay hindi nakasalalay sa desisyon ng iba. Gaya ng paglalarawan ng China na ang Vietnam at Malaysia umano ay nakukuha nila sa pamamagitan ng mga talakayan o pag-uusap habang ipinababatid na ang Pilipinas ay mas pinipili ang pagkakaroon ng komprontasyon sa Pilipinas. Isang maliwanag na kasinungalingan dahil ang Vietnam ay kilala sa pagiging palaban sa China. Isang dahilan kung bakit mas madalang silang bulihin ng China kung kaya't mas madali ang pagkakaroon ng dialog o pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa, habang ang Malaysia naman na tila ay naging probinsya na ng China ay natural lamang na mas pipiliin ang pakikipag-usap kaysa makipagkomprontasyon sa kanila, habang ang Pilipinas bagamat naging mas malapit sa US dahil sa pag-upo ng kasalukuyang Pangulo ay malinaw naman na hindi ito tumutugon sa pakikipagkomprontasyon sa mga Chino. Sa halip ay ang China lamang naman ang lumilikha ng komprontasyon sa rehiyong ito at ginagamit ang US upang bigyang katwiran ng kanilang pambubuli sa mga Pilipino. Ito ang isang malinaw na patunay na bagamat mas maayos ang relasyon ng China sa Vietnam at Malaysia ay hindi nangangahulugang kailangang sumunod ang Pilipinas sa mga ginagawa nila dahil ang teritorial na integridad ng bawat isa ay magkakaiba. Isang dahilan naman kung bakit mas madalas ang pambubuli ng China sa Pilipinas kaysa sa Vietnam at Malaysia, kaya't wala sa Pilipinas ang problema dahil ang komprontasyon o kaguluhan sa West Philippine Sea ay palaging sinisimulan ng China habang ang Pilipinas ay halos nagpapabugbog lang sa kanila, isang bagay na masakit para sa mga Pilipino. Subalit isa itong katunayan na ang China lamang mismo ang nanggugulo. At kung ang presensya naman ng US ang ikinagagalit ng China, ay wala silang karapatan na pilitin ang Pilipinas na palayasin ng US dahil ang lahat ng bansa sa mundo ay malayang makipagkooperasyon sa kahit kanino para sa pagpapalakas ng militarisasyon para sa seguridad ng mga ito. Kaya't ang pagrereklamo ng China sa presensya ng US sa Pilipinas ay isa lamang sa pamamaraan nila upang pangatwiranan ang pambubuli nila sa Pilipinas dahil ang tunay na pakay ng China ay sundin ng lahat ang 9-dash line na sinasabi nila upang malaya nilang mas mapalawak pa ang kanilang mga isla at mas mapalakas ang militarisasyon nila kasabay ang pagnanais nilang makontrol ang pinakamalaking ruta ng mga barkong pangalakal sa Asya.
Dahil sa paraang ito lamang sila maaaring makasabay sa isang digmaan laban sa Amerika, isang pangarap na nagmula sa kasalukuyang pangulo nila at ang nag-iisang pangulo ng China na nagsasabing ang lahat ng desisyon ay nagmumula lamang sa kanya, kung kaya't itinuturing siyang pinakamakapangyarihang naging pinuno ng mga komunista dahil kung ikukumpara siya sa mga dating naging pangulo ng China ay wala sa mga ito ang naghangad na higitan nila ang Amerika, kung kaya't palaging madaling naaayos noon ng US at China ang mga sigalot nila. Samantala simula ng manungkulan si Xi Jinping sa China ay mas mabilis dumami ang kanilang sandata, mas lumawak ang mga artificial islands nila na pinupuno ng mga sandata at muling binuhay ang pag-aangkin sa 9 Dash Line at mas naging agresibo pa habang lantarang sumusuporta sa mga kalaban ng Amerika at nagpapakalat ng impluensya saan man sa mundo na unti-unting nakakakuha ng matatag na suporta sa mga politikal na partido ng bawat bansa sa mundo. Isang bagay ngayon na nagiging malaking problema para sa mga Amerikano, kaya't malinaw na ang pamumuno ni Xi Jinping para sa China ay isang bagay na napakasama, hindi lamang para sa Amerika, kundi pati na rin sa buong mundo. Dahil kung ipipilit ng China na tapatan ang impluensya ng Amerika, ay hindi talaga maiiwasan ang mga labanan, pang-militar man o pang-ekonomiya. Kaya't sa sandaling maalis si Xi Jinping sa pwesto bilang Pangulo o Secretary General ng China, ay maaaring magising na sa katotohanan ng China na hindi sila kailanman maghahari ng walang masamang nangyayari sa kanila dahil suntok sa buwan ng kanilang pangarap na maungusan ng US sa pandaigdigang impluensya dahil hawak ng US ang pinakamalalakas na militarisasyon sa buong mundo at maging ang dolyar na hawak nila ang nagsisilbing natatanging pera na maaaring magamit sa paglikha ng mga sandata sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa mga Amerikano. Habang ang mga kalaban naman nito, kung hindi makakagamit ng dolyar sa panahon ng digmaan, ay magiging limitado lamang ang kanilang mga sandata, kaya't mas madali itong mauubos. Habang ang US ay pakikinabangan ng husto ang kanilang pera, dahil maraming bansa ang magnanais na gumawa ng mga sandata para sa kanila sa panahon ng giyera, dahil ito na lamang ang magsisilbing pinakamalakas na negosyo sa panahong ito na alam ng lahat na makikinabang sila. Sa sandaling muling mapagtagumpayan ng US ang labanang ito upang panatilihin ang kanilang pinakamalakas na impluensya sa buong mundo.